Paano sinira ng CIA ang nuclear program ng Iran? Ano kaya ang gagawin mo kung sakaling maatasan ka na lagyan ng computer virus ang main computer sa isang nuclear facility at pinapalibutan ito ng maraming gwardya? Ang pagpasok pa lang dito ay kailangan na siguro ng milagro, lalo na yung makalapit ka pa sa mismong computer na kumokontrol sa mga nuclear processes dito. Idagdag mo pa na ang facility na ito ay nasa loob ng napakastriktong bansa tulad ng Iran. Paano ka kaya magsisimula? Sana man lang madali kahit na yung makatungtong sa labas ng facility na ito. Pero sa totoo, lahat mahirap. At kapag nahuli ka, ay di mo na alam kung ano ang mangyayari sa buhay mo. Pero ang Amerika ay nakagawa ng isang plano para makapasok ang kanilang agents sa nuclear facility ng Iran. At dahil dito ay nabulabog nila at muntik nang masira ang nuclear program ng bansang ito. Lahat ng ito dahil sa mga pagkilos ng Central Intelligence Agency o CIA. Tara at pag-usapan natin kung paano nagawa ng CIA na pigilan ang pag-unlad ng nuclear program ng Iran. Napabalita na ang kakayahang nuclear ng Iran ay makikita sa may Natanz. Ito ay sinasabing isang top-secret uranium enrichment facility sa ilalim ng lupa. Tama lang na nakabaon ng building na ito kasi dito nangyayari ang paghihiwalay ng mga uranium isotopes sa pamamagitan ng centrifuge. Ang mga centrifuge ay mabilis na umiikot at kapag may nilagay ng mga uranium dito ay nagkakaroon ng separation ng mga mabibigat na isotopes na napupunta sa mga outer edges at ng mga mas magaan na natitira naman sa may sentro. Ang prosesong ito ay ang tinatawag na enrichment at dahil dito ay mas malakas na energy ang makukuha kapag nagkaroon ng splitting ang mga uranium atoms. Ang splitting na ito ay siyang pinagmumulan ng malakas na enerhiya na ginagamit sa mga nuclear power plants at syempre para sa mga nuclear-powered weapons. Kapag ang isang bansa ay meron ng maayos na sistema para maproseso ang uranium, ay maaari na itong humanay sa mga nuclear-abled countries tulad ng Amerika, Russia, China at iba pa. At ang Iran ay nasabing may ganito ng kakayahan pero bigla na lang nagkaproblema tungkol dito. Hindi naman dahil nawala ang kanilang mga uranium o umalis ang kanilang mga scientists. May mga naturing na sabotahe ang kanilang naranasan. Tulad na lang ng pagkasira ng mga centrifuge, wala naman nakitang mali sa mga controls o kaya sa system. Pero biglang hindi na gumana ng maayos ang mga ito at hindi ito may paliwanag ng kanilang mga experts. Nakabaon na nga sa lupa at tagong-tago ang kanilang facilities. Kaya mahirap na merong ibang tao na gagawa ng pagkasira ng mga centrifuge. Pero maaaring meron pang ibang paraan kung saan makakaperwisyo ang mga tagalabas tulad ng CIA. Lalo na at napakaraming tauhan nito ang masasabing eksperto sa napakaraming bagay. Hindi siguro imposible na may magawang paraan ang organisasyon na ito para sirain ang isang nuclear program. At ayon sa librong Countdown to Zero Day, maaaring gumamit ang CIA ng cyber attack para maapektuhan ang nuclear program ng Iran. Maaaring gumamit ito ng isang computer worm para makaabot sa system na kumokontrol sa mga centrifuge sa may Natanz. Isa itong klase ng malware na pwedeng mag-self-replicate at kumalat sa iba-ibang computer systems kahit walang ginagawa ang mga tao. Ito ang kagandahan ng isang computer worm kumpara sa virus. Kusa nang kakalat ang worm at minsan hindi nga ito nahahalata kahit ng mga eksperto. Bigla na lang magkakaroon ng crash sa lahat ng system na nahawa. Pero ang nangyaring infection na ito sa mga computer systems ay nahalata ni na Sergey Olesin at Oleg Kupriv, mga software developers ng Virus Block Ada Limited, isang computer security firm sa Minsk, Belarus. Meron kasi silang client mula sa Iran noong 2010 at pinapatingnan sa kanila kung bakit lagi nagka-crash at nagre-reboot ang mga computers nito. At yun na nga, may nakita silang malware. Isa itong computer program na ginawa para magnakaw ng data at sumira ng mga computer systems. Noong una, akala nila ito ay katulad lang ng mga ibang malware na madalas ikinakalat ng mga hackers. Pero ang malware na nakita ni Olesin at Kupriv ay kakaiba. Ito ay gumagamit ng zero-day vulnerability. Ang system vulnerability na ito ay isang buta sa cybersecurity ng isang computer system na hindi alam ng mga developers. Hanggat hindi naaayos ang buta sa security na ito, ay pwedeng patuloy na samantalahin ng mga hackers at iba pang grupo para magkaroon ng zero-day exploit kung saan ang computer worm ay hindi natutuklasan at naaayos ng mga software developers. Pwede itong tumagal ng matagal na panahon at maraming computer systems ang naaapektuhan. At itong natuklasan ni Olesin ay hindi gawa ng mga amateurs at kaya nitong mahawak kahit na ang mga napakatibay na Windows system.
Nag-email tuloy sina Ullison sa Microsoft pero hindi ito nag-reply. Naisip tuloy nila na sabihin ito sa publiko noong July 12, 2010. Pero ito pala ay huli na dahil nahawaan na ng computer worm ang halos 100,000 computer sa loob ng mahigit sa 100 bansa tulad ng Indonesia, India, Pakistan, Malaysia, Amerika at lalong-lalo na ang Iran. Nagkaroon pa nga ng pangalan ng malware na ito, tinawag na Stuxnet, dahil ang malicious code na ito ay may files na may extension name na .stub at may file na mrxnet.sys. Pinagsama ang dalawa at naging Stuxnet. Nagkaisa ang mga iba't ibang software developers at mga cybersecurity experts para pag-aralan ang nasabing malware. At napagalaman na ito ay di lang gumagamit ng isang zero-day exploit kundi 4. At ang main file nito ay medyo malaki kaysa ibang computer worm. Ang malware nga na Conficker na humawa sa ilang milyong computer systems noong late 2000s ay may laki na 35 kilobytes habang ang Stuxnet ay 600 kilobytes. Ang Stuxnet ay napagalaman din na nag-i-install ng rootkit kapag may hinawaan itong computer system. Ang rootkit ay isang koleksyon ng mga tools na gumagawa ng mga suspicious computer processes at activities. Ito ay nakakatulong din para hindi matuklasan ng mga software engineers ang mismong computer worm na ito. Ang Stuxnet nga ay gumagana sa may kernel level. At itong kernel level pa naman ay ang mahalagang parte ng computer system na kumokontrol sa pag-access sa mga system resources. Kaya ang malware na ito ay madaling nakakapagtago habang kinokontrol at binabago ang mga core function ng operating systems ng mga computer. Tinatarget talaga nito ang mga Windows system at ginagamit ang mga legitimate na digital certificate na galing sa mga pinagkakatiwalaang kumpanya tulad ng Realtek, Semiconductor at Microsoft. Kumbaga, nagtatago ang Stuxnet sa mga digital certificates na ito para hindi matuklasan at makaalpas sa mga security measures. Pero sa tulong na rin ng mga komunidad ng mga cybersecurity experts, ay nalaman ng Stuxnet ay gumagana lang sa computer systems na gumagamit ng software na tinatawag na CMN Step 7 habang kumakalat lamang sa iba. At itong software na ito ay ginagamit sa mga industrial control system. Ito ay ginagamit sa mga industrial settings tulad ng mga warehouse, manufacturing sites at mga factories para makontrol ang iba't ibang machines. At sa patuloy na pagsusuri ng mga eksperto ay nalaman nila na noon pang June 2009 active ang Stuxnet. May pag-atake ito noong June 2009, March 2010 at April 2010 at sa bawat pag-atake ay mas malakas na bersyon ng malware ang kumakalat. Ilan lang ang mga organisasyon ang may kakayahang gumawa ng ganitong cyber attack. Kaya madali nang magka-ideya kung sino ang posibleng salarin. At ang nakakapagtaka dito ay parang ginawa ang mga ataking ito para lang sa iisang bansa. Para bang ginawa ang Stuxnet para lang atakihin ang isang industriya sa loob ng Iran. At syempre, may isip ng marami na may kinalaman ng Amerika dito. Noong 2002 pa lang ay nailantad na ang mga top secret nuclear facilities ng Iran at kasama rito ang enrichment facility sa Natanz. Tutol na agad dito ang Amerika, lalo na dahil ito ay isang paglabag sa Non-Proliferation Treaty kung saan nagkasundo ang international community noong 1968 na pipigilan ang pagkakaroon ng mga nuclear weapons ang mga bansa na wala pang ganitong uri ng armas. Nagkataon pa na hindi nag-report ang Iran sa International Atomic Energy Agency o IAEA. Ito ay ahensya na nagmo-monitor sa mga nuclear power-related activities at umaaksyon din ito para pigilan ang pag-develop ng mga nuclear weapons. Ang mga ganitong pagkukulang ng Iran ay makapagpapaisip sa kahit sino na may layunin itong magbuo ng mga nuclear weapons. Ang sabi pa ng Iran ay gagamit lang daw sila ng uranium para magkaroon ng nuclear power plant para sa kanilang enerhiya. Pero dahil sa pagkakaroon ng enriched uranium ay malamang gagawa din ito ng mga nuclear weapons. Kaya laging may mga inspeksyon galing sa IAEA at may mga economic sanctions din na ipinataw dito ang UN Security Council. Pero dahil na rin sa tensyon sa pagitan ng Iran laban sa US at sa kaalyado nito na Israel, ay nagsagawa ng plano ang CIA para buwagin ang kahit anumang nuclear program meron ng Iran. Sinuportahan ito ng Bush administration noong 2006 at ipinagpatuloy noong panahon ni Presidente Obama. May mga journalists na nag-iimbestiga sa tinutukoy na planong ito ng CIA at ang sinasabing codename nito ay Operation Olympic Games. Noong 2007 ay nagbuo pa raw ng replika ng nuclear facility ng Iran sa may kagubatan ng Tennessee sa Amerika para paghandaan ng pagsabotahe dito.
Pero mahihirapang lumusob at pumasok ang mga taga-CIA dito dahil sa mataas na security level. Kaya humingi ito ng tulong sa kaalyado nitong Dutch Military Intelligence and Security Service o MIVD. At ang naatasang kumompleto na plano ay si Eric van Sabbe, isang Dutch engineer na nakatira sa Dubai. Meron din siyang asawang Iranian, asset din siya ng Dutch Secret Service. At siya ang nakapaglagay ng Stuxnet sa loob ng nuclear facility sa Natanz noong nag-install ang kanyang kumpanya ng mga water pump sa naturang lugar. Nagtagumpay siya sa kanyang misyon pero noong 2009 ay namatay siya dahil sa isang motorcycle accident. Mula noong nailagay ang Stuxnet sa loob ng facility ng Natanz ay unti-unti itong kumalat. Nakatago ito sa loob ng computer system pero wala pang nangyayari, para bang naghihintay lang ito bago umatake. At noong 2009 at 2010 ay may dalawang bersyon ng Stuxnet na mas malalakas kaysa sa una at ikinalat ang mga ito sa 5 Iranian companies. Mula doon sa 5 kumpanyang iyon ay nakaabot ang mga bagong bersyon ng Stuxnet sa Natanz facility. Wala naman nangyari sa una, pero pagkaraan ng ilang linggo ay nagsimula na ang sabotahe. Ang Stuxnet ay kumontrol sa mga frequency converters para makontrol ang mga motor speeds. Nabago ang bilis ng mga centrifuge. Bumibilis at bumabagal ang mga ito kaya mas madali itong masira. At sa loob ng 2 taon ay halos 1,000 centrifuge ang hindi na magamit. Inaasahan na ang pinsalang ito ay nakasira sa pag-usad ng nuclear program ng Iran. Iniisip ng ilan na ang Stuxnet ay ginawa para i-target lang ang facility sa Natanz. Nagkataon lang na kumalat ito sa buong mundo. Hindi dapat ito matutuklasan kung hindi ito humawa ng napakaraming computers sa labas ng Iran. Itinuturing nga ito na unang digital weapon at maaaring may mga gumagaya na ng ganitong estratehiya sa kasalukuyan. Pero talaga bang ang CIA ang may gawa nitong cyber attack? Madali naman kasing ituro ng karamihan ng Amerika dahil sa tensyon sa pagitan nito at ng Iran. Ngunit wala pa naman talagang pag-amin na nangyari. Kung iisipin natin, lahat naman ay spekulasyon pa rin lang kahit merong mga sinasabing ebidensya. At di rin naman napatigil ang paggamit ng Iran ng uranium para sa kanilang nuclear program. At nito lang 2021 ay may hinihinalang cyber attack na naman ang nangyari sa Iran. Sinasabing ang Israel naman ang may kasalanan dito at nais din nitong pigilan ang nuclear program ng Iran. Pero tulad ng Stuxnet, hindi nito napahinto ang pag-usad ng bansa para makamtan ang pagiging isang nuclear power. At ngayon, napapabalita na malapit na nga nitong maabot ang ganitong kakayahan. Kung ano man ang magiging epekto ng ganitong kalakas na Iran ay panahon na lamang ang makakapagsabi. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.